Franco POV. Madami akong pagkukulang sa anak ko dahil 2 taon din siyang tinago sa akin ni Agatha. I doubted Brody as my son at first, pero hindi rin naman kasi imposibleng maging anak ko si Brody. Yun nga lang ni isa ay wala siyang namanang face features sa akin. Malaki ang pasasalamat ko kay Amara, dahil tinulungan niya akong punan ng kulang sa pagkatao ni Brody. I want Brody to have a perfect family, kaya naman alam ko na kung ano ang dapat kong gawin. Talaga, sino ba ang nilagay mong mommy? Tanong ko sa kanya. Si Mommy Amara po daddy. Mahina ang boses niya habang sinasabi yun, maybe he's guilty dahil hindi si Agatha ang nilagay niya. What about Mommy Agatha? Tanong ko sa kanya. I don't know dad. I'll just insert her later if you want me to. Natawa naman ako sa sinabi ng anak ko. Pati siya ayaw sa tunay niyang nanay. Gusto mo bang si Mommy Amara na talaga ang maging mommy mo forever? Tanong ko ulit sa kanya. Yes daddy. I want it. I want it. Hyper na sagot nito sa akin. Okay, I have a plan, puso ko. What is it? Tanong ng anak ko. I'm going to propose to your Mommy Amara, sabi ko sa kanya, habang nagmamaneho. Really daddy? As in you're gonna marry her? Excited na tanong nito. Propose muna Brody then later kasal na. You should know things about that, kasi paglaki mo you will ask someone to marry you, paliwanag ko sa kanya. I want to marry someone like Mommy Amara daddy. She cooks delicious foods and takes care of us. Nakakataba ng puso ang mga sinasabi ni Brody. He's been stating facts too. Ni hindi ko man lang nakitaan ng pagkailang si Amara kay Brody, at ganun na rin ang anak ko kay Amara. It seems like they known each other for so long. Let's go buy a ring for Mommy Brody. Dumaan muna kami ni Brody sa isang mamahaling jewelry shop. I want everything to be nice dahil si Amara naman yun. Amara deserves everything nice in this world. Good evening sir, how may I help you? Lumapit sa akin ang isang sales lady. I want an engagement ring please, sagot ko habang tumitingin doon sa mga display na alahas. Okay sir, I'll bring it here in a moment, puzzle nito. Ilang minuto lang ay bumalik na sa akin ang sales lady, dala ang iba't ibang klase ng engagement ring. Here's our latest stock sir. Feel free to choose, please take your time, puzzle nito. Kinarga ko naman si Brody para makita niya ang ibang singsing. Brody, can you help choose a ring for mommy? Tanong ko sa kanya. Okay po daddy, sagot nito. Nagtingin-tingin lang ako sa mga singsing. All of these jewelries are made out of real diamonds. And it costs several thousands, but to me, money is just a paper. An engagement ring caught my attention. Crown ang disenyo nito sa gitna, at napapalibutan ng diamante ang buong singsing. Daddy, this looks nice. Tinuro ni Brody ang singsing na tinatitigan ko ngayon. I guess he's my son after all, we have the same taste. How much is this? Tanong ko doon sa sales lady. That cost 46,000 po sir. Would you take it? Tanong nito sa akin, yes please, sagot ko. Okay sir, meet me at the cashier. Sumunod naman kami ni Brody doon at binigay ko sa cashier ang card ko. Tiningnan ko ulit ang crown-shaped design ng singsing. Amara deserves that ring because she's my queen after all. Nilagay ang singsing sa isang red velvet box, at sinilid iyon sa isang maliit na paper bag. Thanks for coming sir. I hope you'd still choose our shop. Kapag magpapakasal na kayo, we have a lot of wedding rings here, good luck. Napangiti ako sa sinabi ng sales lady. Thinking about marrying Amara just makes me happy. I can't wait to see her walk down the aisle. Sumakay na kami ulit ni Brody sa sasakyan, at umuwi na sa kondo. Babe, we're home. Mommy, we're home. Nagkasabay pa kami ng pagbati ni Brody pagkatapos naming pumasok sa pinto. Tinago ko na ang box ng singsing sa bulsa ng tuxedo ko. Mabuti naman at nakauwi na kayo. Nagulat ako ng ibang boses ang marinig ko. Mom, what are you doing here? Tanong ko sa kanya. At ikaw, anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko ayaw na kitang makita? Inis na inis akong makita ko si Agatha. Franco, don't be too harsh sa fiancé mo. Huwag mong sigawan ang nanay ng anak mo sa harap niya mismo, puzzle sa akin ni Mom.
Whatever mom, as if naman magpapakasal ako sa babaeng yan, sagot ko. Brody, come to mommy. Tiningnan lang ni Brody si Agatha, at nagtago sa likuran ko. Don't you dare touch my son, banta ko sa kanya. Anak, ano na bang nangyayari sa'yo? Tuluyan ka na bang na brainwash ng babaeng yun, at pati ang apo kong si Brody, ayaw nang lumapit sa mommy niya. Galit na tanong ng nanay ko sakin. Whatever mom, where's my girlfriend? Hindi ko na sila hinintay pang sumagot, at hinanap ko na lang si Amara. Babe, where are you? Nakauwi na kami ni Brody. Inilibot ko na ang buong unit ko, pero hindi ko nakita si Amara. What did you do to her? Galit na tanong ko sa kanila. Well, I told her to leave. Proud na sagot ni mom. Napahilamos ako ng mukha at kinuha si Brody. Brody, dito ka na muna sa room mo, okay? Don't go out unless I tell you, okay? Mag-uusap lang kami ng lola mo, sagot ko sa kanya. Okay daddy, but where is mommy Amara? Inosenteng tanong nito. Maybe she went out to buy foods baby, babalik din si mommy Amara. Tumango lang si Brody. Lumabas na rin ako ng kwarto niya pagkatapos nun. Mom, ano ba talagang ginawa niyo sa girlfriend ko? Pinagtulungan niyo ba siya? Pinipilit kong hinaan ang boses ko, dahil ayokong marinig ako ng anak ko na sumisigaw. Franco, please chill, okay? Tinuruan lang namin siya kung saan siya dapat lumugar, okay? Mas lalo akong nena sa sinabi niya. Come on son, don't you know that your girlfriend is a dirty witch? My God, kailan pa bumaba ang taste mo sa babae? Sabi ni mama. Nung naging girlfriend ko si Agatha mom, dun bumaba ang taste ko. At isa pa, Amara is not dirty. I was the one who took her first. She's not a prostitute. I saw how insulted Agatha was. Serves her right. How dare you say that to me, Franco? Galit na osel nito. At talagang pinapanigan mo yang sinungaling mong girlfriend, Franco? Galit na tanong sa akin ng nanay ko. Whatever. I'm just gonna call her. I called her phone at sumagot din naman agad siya. Babe, where are you right now? Tanong ko sa kabilang linya. Wala na dito si Amara, pinalayas ko na. It was her mother's voice. Magtatanong pa sana ako pero bigla na lang pinatay sa kabilang linya. What was that? Bakit siya pinalayas? Mom, ano ba talagang nangyari? Pinalayas si Amara sa kanila. I am so frustrated right now. Well, I told her to leave, Franco. Alam mo bang binigyan ko siya ng pera, and she gladly took it. See, your girlfriend is a gold digger. Osel sakin ng nanay ko. No mom, you're lying. Sigaw ko. Well, prove it na hindi siya gold digger. Nasaan ba siya ngayon? Tanong nito sa akin. Of course I'm gonna prove it to you. I stormed outside my unit full of rage. Sino ba sila para sirain si Amara sa akin? Hindi nila ako basta-bastang mauuto, kaya hahanapin ko si Amara. I know they did something to her, kaya siya umalis. Amara will never exchange me for money. I know she really loves me. I drove my car to her place. Pagdating ko doon ay kinwento sa akin ng mga magulang niya ang nalaman nila tungkol sa dati niyang trabaho. How can they disown their own daughter? Hindi ba nila alam na ginawa iyon ni Amara para sa kanila? I told them everything. Sinabi kong hindi prostitute ang naging trabaho ng anak nila, and in order to prove that, ay sinabi kong ako ang nakona kay Amara. They gave me a good beating. Hindi ko na ininda ang sakit ng katawan. Pagkatapos kong pumunta doon sa bahay nila, ay tinawagan ko si Adrian, hoping na humingi ng tulong sa kanya si Amara. But that was impossible, dahil naiwan niya ang cellphone niya sa bahay nila. I told him to call Amara friend. Si Elise, pero wala din daw sa kanila si Amara. Nasaan ka na ba babe? Sinuyod ko na ang syudad at nagtanong-tanong na rin, pero wala pa rin akong Amara na nahanap. My frustrations led me to a bar. Sa kaibigan ko, I ordered a lot of drinks. Magpapakamatay ka ba pare? Tanong nito sa akin. I can't die right now. Kailangan ko pang mag-propose, I answered and drank a shot of vodka. O bakit ka nagpapakalasing ngayon? Tanong ni Ronan sa akin. My girlfriend is missing at kagagawan iyon ng baliw kong ex at ng mama ko, kwento ko sa kanya. That's thought. Anyways, drink well. Huwag kang magpasobra, magdadrive ka papauwi, bili nito sa akin.
Tumigil ako sa pag-inom nung medyo tipsy na ako. I should take care of myself, dahil alam kong magagalit sa akin si Amara. I went home at 2 a.m. Pagpasok ko ay naka-dim lights lang ang living room. I saw a woman. Sasaya na sana ako, but I figured out it wasn't my girlfriend. It was my crazy ex. May kausap ito sa kabilang linya, at hindi niya ata napansin na nandito ako. It was my instinct who told me to on my voice recorder. Yeah, my plan is going well. Her mother is on my side, at gustong-gusto nitong ipakasal na ako sa anak niya, sabi niya dun sa kausap niya sa kabilang linya. Ano bang plano niya? O about her girlfriend, walang problema yun. Mabilis lang dispatchahin ang mga ganong klaseng babae kasi mahihina sila. Si mama pa talaga ang nagpalayas sa kanya and guess what? We told Franco na binayaran namin ang girlfriend niya, para lumabas na gold digger, para mas lalo siyang magalit. She laughed while talking to the other person on the line. Nagtitimpi na ako na wag masapak ang babaeng ta. Lumalabas na rin ang tinatago niya. Nakatalikod siya sa akin, kaya naman hindi niya pa rin ako napapansin. And about his son, well hindi naman talaga namin anak yun. I just adopted that boy from an orphanage. I used that child as a bait para makabalik kay Franco. But di ko naman alam na matatagalan kami, but soon mapapasaki na rin yung kumpanya at ibang kayamanan nila. Masayang masaya siya habang kausap ang tao sa kabilang linya, habang ako naman ay inis na inis na. I silently texted Adrian to call the police. Alam kong gising pa tong makong na sa ganitong oras, and I'm glad he replied. Baliw, anong pakulo na naman ka? Ninakawan ka ba? At this hour. Basa ko sa text niya. Sinabihan ko siyang magpadala ng polis dito sa unit ko. I got that recorded. Halos maitapo ni Agatha ang cellphone, nang marinig niya ako, Franco. Kanina ka pa ba dyan? Fear crept into her eyes. Nakita ko kung paano siya namutla, kahit hindi naman ganun kaliwanag. Her eyes are trembling in fear. Yeah. At kanina pa ako nakikinig sa'yo. Dahan-dahan akong humahakbang papunta sa kanya. And she was just standing there frozen. It's not what you think. Hindi niya na natapos ang sasabihin niya, nang bigla kong hinablat ang damit niya. Nandidilim ang paningin ko. And I will not be sorry kung makalimutan kong babae siya. And you think I'm slow? Sigaw ko sa kanya. Franco, nasasaktan ako. Sigaw nito pabalik pero mas lalo ko lang hinigpitan ang pagkwelyo ko sa kanya. Just pray na hindi kita malalagutan ng hininga. Gigil na sigaw ko sa kanya. She's a gold digger, okay? I'm just saving you from her. Kinakabahang sagot nito sa akin. Hindi ko na kinaya, kaya naman ay malakas ko siyang sinampal. The harder the better, Amara was never a gold digger. At talagang sinama mo pa ang nanay ko sa mga plano mo. You're the gold digger, Agatha. I heard everything. Sapo-sipo niya ang pisngi niya na namumula. Please Franco, let me explain. Narinig ko ang doorbell. And I knew it was the police. Mabilis akong tumakbo papunta sa pinto and I opened it. Hulihin niyo ang babaeng yan. Utos ko sa kanila. Wait, what? What's the meaning of this? Kinakabahang usel nito, at nagpupumiglas pa ng pusasan siya ng mga pulis. Sa presinto na po kayo magpaliwanag, ma'am. The police dragged her out. Parang nawala ang pagiging tipsy ko sa mga narinig ko kanina. Kumukulo ang dugo ko sa babaeng yun. Ang kapal ng mukha. I checked my son's room and thank God tulog siya. Buti na lang at soundproof tong kwarto niya. Isa na lang ang kailangan kong gawin. Ang hanapin si Amara. Franco POV. The next morning when I woke up was miserable. Sobrang sakit ng ulo ko dahil sa hangover, at kulang na kulang ang tulog ko. What pissed me the most is that, walang Amara na bumungad sa akin paggising ko. Kahit masakit ang ulo ko ay tumayo pa rin ako. I should not waste any time. Kailangan ko pang hanapin si Amara. Pagbangon ko ay nakita ko ang box ng engagement ring na binili ko kahapon. Kung hindi lang sana umeksena yung baliw kong ex kahapon, edi sana masaya na kami ngayon. I took a quick shower para malamigan ang ulo ko. Lumabas ako agad para uminom ng pain reliever. I saw my mom feeding Brody on the dining table. Good morning, Daddy, where's mommy?
Napabuntong hininga ako sa tanong ng anak ko. Paano ko siya sasagutin, kung ako mismo ay hindi ko alam kung nasan si Amara? Mommy's gone Brody. Daddy will find him I promise. Sagot ko sa kanya at binuksan ang ref para uminom ng tubig. Did she left me? Malungkot na tanong nito. No Brody, your mommy Agatha and grandma did something to her, kaya siya umalis. Hindi ko na inisip na nandito yung mama ko. I don't want to lie to my son, kasi yun naman ang totoo. Brody is smart, madali niyang maiintindihan yun, Franco. Alam mo namang may bata. Suway sa akin ni mommy. Bakit mom, totoo naman ah? Alam kong pinagkaisahan niyo si Amara kahapon, kaya magdasal ka na mahahanap ko siya agad. Galit na sagot ko sa kanya. Bakit hindi ka pa pumasok sa school anak? Tanong ko kay Brody na kumakain pa rin ng cereal. I don't want to go to school, hanggat di nakakauwi si Mommy Amara. I miss her so much. I always want to eat the breakfast that she cooks. Namamanghang tumingin si Mommy kay Brody. See that mom? I told you Amara is a good mother to my child, pero anong ginawa mo? Nagpabilog ka doon sa Agatha na yun. Pumasok ako sa kwarto ko dahil naiinis ako sa kanya. They always say na mothers knows best, pero ano tong ginagawa ng nanay ko ngayon? She should be happy for me, because at last I found the love of my life. Bakit niya ba ako pinipilit doon sa babaeng nanloko na sa akin dati? My mother knew how Agatha cheated on me. Nagalit pa nga siya nun kay Agatha, tapos ngayon bati na sila. Hindi ko siya maintindihan. Franco, let's talk. Sinundan pala ako ni Mommy and I saw her standing at my door. I heard what happened last night. Sinundo daw ng mga pulis dito si Agatha. What happened? Tanong nito sa akin. After all ba naman mom, si Agatha pa rin ang concern mo? Mom, my girlfriend is gone now at kasalanan mo yun. Galit na usal ko sa kanya. I know anak and I'm sorry for it, paumanhin ito. Really mom, mababalik ba ng sorry mo ang girlfriend ko? Napasinghap si mommy sa sinabi ko. This is the first time I said a curse word in front of her. Manners Franco, nanay mo pa din ako, so how dare you swear at me? Mapait akong napatawa dahil sa sinabi niya. You really wanna know what happened mom? Ayan, pakinggan mo yan, hinagis ko sa kanya ang cellphone ko at sinalo niya naman yun.